Magandang araw sa lahat ng mga nanonood natin dyan, ano. So, kita-kita po tayo muli. Maraming salamat sa mga nag-like at nag-subscribe nung unang video natin, which is yung tilapia na nilagay ko sa ganitong IBC tank. Napakarami no, no? So, ito namang isa dito sa kabila, ang nilagay ko naman dito yung koi. So, ang video na to is para talaga sa mga newbies o yung mga nagbabalak na mag-alaga ng isda, no? Kasi baka dati nag-alaga kayo ng isda tapos namatayan kayo, nawalan kayo ng gana. So, itong video na to i-explain natin kung paano ang diskarte para maiwasan yung pagkamatay ng mga isda natin, no? So, same dati, lagi naman, no, sa channel natin wala nang pakwela-kwela, wala nang pa-cute-cute, wala nang pa-intro-intro kasi mahabang usapan to pagdating sa isda. Kasi, kaya umpisa na natin kaagad, no? Explain din natin dito yung filtration kung paano, no? Mamaya ipapakita natin yung filtration. Para sa mga eksperto naman dyan na nanonood, talagang parang newbie lang talaga to, yung mga baguhan natin. So, skip nyo na lang yung video para doon sa mga expert na, no? Ito ay nagbibigay advice lang sa mga sa mga baguhan para maiwasan nila mamatayan ng isda. Especially doon sa mga binigay na isda ng kanilang mga kaibigan na ayaw nating mamatay yun. Siyempre, yung regalo, ganyan. So, special na yung mga isda. Kasi pag hindi na tayo marunong nung pag-umpisa, yung pinaka-umpisa ng pag-alaga nito, yung pag-umpisang paglagay natin sa tank natin, sa aquarium man yan, o ano man yan, sa IBC o pan man yan. Kaya, yun, namamatay. So, sana sa video na to may mapupulot kayong aral ng konti, kahit papano. At wag na nating patagalin. Umpisa na natin kaagad. Okay? Magandang araw po sa lahat o magandang gabi. So, mabilisan lang to. Maraming salamat po sa lahat ng nag-like, nag-subscribe ng ating mga last video na i-share. So, marami pong salamat dun sa mga nag-share din nun. Ito yung pangalawa. So, sana hindi uulan ngayon. Kaya sana mabilis din ako matapos, madada ako eh. So, marami pong salamat ulit, no, sa lahat. At sana nasa mabuti kayong lagay. Ngayon. Bago ko umpisan tong video na to, gusto ko lang sabihin na hindi ako professional, hindi ako eksperto pagdating sa ganito, pero meron akong talagang hobby ko lang talaga mag-alaga ng isda. Napakarami ng inalagaan kong isda. Kaya meron akong ebidensya kung kahit paano na ipapakita o may share sa inyo. Kaya hindi ako yung tipong nagbablog na lang na tawag nito, wala namang kaalam-alam, wala namang experience, banat lang ng banat, pero hindi ako ganoon. Talagang ito, katulad nito, bago ko to i-share, talagang pinapasison ko muna yung tubig. Nakita niyo naman ang itim na. Hindi naman to marumi. Kung hindi, talagang may lumot lang siya. Okay, malinaw yan siya. Hanggang yun sila sa baba. Sana nakikita niyo. Hindi lang, wala lang kasi akong UV light eh. Kaya hindi ako nakabili. So, baka naman meron kayo dyan. Share nyo naman. So, sana merong magbigay na may mga maraming dyan. Money, much money. So, yun, maraming salamat ulit sa lahat. Okay? Katulad ng dati, wala nang pakwela-kwela, wala nang pakeme-keme. Diretsahan na tayo sa ating video kung ano yun. So, itong video na to is para dun sa mga mga bago lang na gustong mag-aalaga ng isda. Okay, magiging fish keeper. So, para sa inyo talaga to, para naman sa sa mga eksperto na nanonood. So, skip nyo na lang sana siguro to kasi baka mapuno tayo ng lait, no? So, ito lang kasi share ko yung akin. Kasi simula pa nung bata ako, nag-aalaga na akong isda. Pero hindi ako eksperto, maraming eksperto na isda. Alam mo. So, lang ako dito. Ang ko lang is nakukuha ko na kung ano yung kailangan gawin sa mga ganito. Gusto ko lang may share, ayaw ko lang na mamatay ng isda, kaya sana yung makapulutan nyo ng aral yung aking na may share ngayon. So again, yung sinasabi ko nga, pag nag-alaga kayo ng isda, especially dun sa mga baguhan pa lang talaga na gustong mag-alaga ng isda, na meron kayong nasa dugo nyo na hindi nyo lang may lalabas at nagkaroon kayo ng time na katulad nitong pandemic na to na wala tayong magawa. Nandito tayo lahat ng mga overseas. Nagbalik ka na. So, Jotols, yung mga taga-barko, mga kasama ko dyan, sana nasa mabuting
kalagayan kayo. Namimiss ko kayo, no? Sana magkita-kita tayo ulit pagdating ng araw. Pang-abot tayo din ulit sa barko. Eto. Okay? Pasensya na. Nadala lang ako. Pag-aalaga ng isda, okay? Ayoko kayong mamatayan. Unang sinabi ko is katulad ng sa tilapia, nagkakaroon ng ammonia yung tubig. Okay? Pag nilagay niyo yung isda nyo, okay? Andyan na yung isda nyo. After 1, 2, 3, 4, 5 days, 7 days, okay pa yan sila. Pero the next week niyan, sigurado, pag fry yung nilalagay nyo dyan, yung maliliit na tilapia o anumang klaseng isda, sigurado ako pag pinakauna pa lang tank nyo, malinis na malinis yung tank nyo. Okay? Sigurado namamatayan isa-isa. Hindi lahat, pero may nalalagas dun sa mga alaga. I-explain ko kung bakit. Tulad ng sinabi ko dati, babalik ko lang. Yung ammonia nga ng tubig. Okay? Ano yung ammonia ng ammonia? Yun yung dumi ng isda. Hininga nila, yung CO2. Tsaka yung mga tirang pagkain na nabulok. Okay? Yun yung nagkakaroon ng ammonia dyan sa tubig. Okay? Tapos, pag nagkaroon na ng ammonia yan, nalalason sila noon. Pag sobrang dami na ng ammonia yan dyan, nalalason, nasusunog yung hasang nila. Kaya, again, namamatay yung isda natin. So, sa mga matibay na isda, hindi na titinag. Pero, yung mga mahinang kasama nila, namamatay. Okay, ganito yung gagawin nyo. Isisison nyo muna yung tangke. Okay? Si Sir Bien Palahadya. Maraming salamat. Nitrogen cycle. Yun yung tamang pagbigkas nyo. Yung nitrogen cycle lang sinabi. Pero dito sa Mindanao, mga kabisayaan dyan, tulad ko, pagsisison ng tubig. Ibig sabihin, yung parang nature na siya. Yung parang paglagay mo yung isda, hindi na namamatay. Okay? So ganito, pag nagkaroon na ng ammonia yan, dyan yung isda nyo, namamatay sila, di ba? Pag hindi maganda yung filter nyo. Kasi, by nature, pag andyan na yung ammonia, may darating na bacteria na kumakain sa ammonia. So, yun yung beneficial bacteria. Okay? Beneficial bacteria. Yun yung kinumakain ng ammonia. Kailangan dumami yun. Okay? Andito. Kaya gagawa natin siya ng filter o yung bahay niya. Okay? Hindi pag sinabing filter lang na parang filter na sasakyan, nasasalain lang ng dumi, tapos hindi. Naka-division itong filter natin. Okay? Yung pinakaunang portion nito is dun sasalain yung mga malaking butil hanggang palit ng mga butil na nasasala bago darating yung tubig dito sa tirahan ng beneficial bacteria natin, which is yung kung saan nag-build yung colony ng mga bacteria. So pagdaan ng tubig doon, pagdaan nila dito sa may beneficial bacteria, nakakain sila doon. Yung mga hindi kaaya-ayang tawag nito na bacteria na ikamamatay ng isda. Pagdaan nila dito, kakainin sila ng beneficial bacteria natin. Paglabas ng tubig doon, malinis na. Okay? Ang ammonia is hindi nakikita. Okay? Hindi sinabi na malabo ang tubig o malinaw yung tubig, walang ammonia. Hindi mo alam yon kung wala kang test kit. So, ang test kit, papakita ko na lang kasi hindi ko nadala ngayon. Doon sa loob, hindi ako makakaalis dito. Kasi may wire ako, may microphone kasi malayo yung ating camera. Okay? So, matitest siya gamit ng ating API na ipapakita ko. Okay, yun yung ginagamit ko simula pa dati hanggang ngayon. Hindi naman agad-agad naubos yun. Siguro mga 5 years hindi naubos yun. Okay, balik tayo dun sa topic. No, andyan na yung beneficial bacteria natin. Kailangan natin na nagkaroon na ng ammonia. So, sasabihin nyo, Sir, paano gagawin namin nun? Kung paano namin gagawin yung sinasabi niyo na hindi na mamatayan ng isda? Di ba? Bago kami bumili, sana gusto namin naka-cycle na yung tank. Anong gagawin namin? Yun yung mga tanong. So, ganito yung gagawin. Ang ginagawa ng iba, ganito. Pupunta sila sa palengke, bibili sila nung, sa Tagalog, yung pasayan, hipon. Yun, hipon. Bibili sila ng hipon, okay, tatanggalin nila ng ulo yun, ilalagay nila dito sa kanilang tank, o aquarium, o yung mga ganitong IBC. Ngayon, yung hipon na yun, nabubulok. Okay? After mga ilang araw,
o ilang oras, 48 hours, nangangamoy na yun. Lalo na pag nasikatan ng araw, nangangamoy na siya. Bumabaho, yung tubig nagkakaroon ng ammonia na. Kasi sabi ko nga, by nature, darating ang ammonia, di ba? So, wala pang isda nun. At least, tsaka yung bilhin yung isda na ano na, parang na-cycle na yung tubig. So, andun na yung ammonia, itetest niya na yun itetest niya sa kanyang test kit. Okay, yung test kit niya, itetest niya, mataas na yung ammonia. So, darating yung beneficial bacteria. Ang gagawin nun, papalitan lang ng tubig. Okay? 50% o 30%. Okay, unang araw, pangalawang araw, 30%. Hanggang mag-cycle yung tubig. Okay, dumami yung kanyang bacteria. Okay, umpisa na. Pag okay na, tsaka lalagyan niya ng isda. Yun yung tamang pag-cycle ng tank. O yung nitrogen cycle na sinasabi ni Sir Dian Balahadya. Yung sabi naman ni Sir, pag hindi kaya ng bakterya mo rito, ng beneficial bacteria mo, lagyan mo ng halaman. Yun yung papasok yung aquaponic o yung bog na filter na ginagamitan ng halaman. Na pag dumaan yung tubig doon, kakainin ng halaman yung ammonia bago mahulog dito sa tubig nyo. Sigurado salang-sala yun, tutulungan niya yung kanyang bakterya rito para para yung tubig less na lang yung ammonia na babalik doon. Yun yung ginagawa. So yung akin naman, ito yung akin namang ginagawa, okay? Para ma-cycle yung tank nyo. Okay? Ang ginagawa ko naman nun is, di ba nakita nyo yung dati meron akong ganitong tilapia rin doon sa kabila. Ang ginagawa ko doon, may tubig na tayo, malinis na yung tubig. Kuha ako ng tilapia, lalagay ko rito. Mamaya ipapakita natin sa video, no? Nilalagay ko yung tilapia dyan. Yung tilapia kasi makalat. Okay? Kain ng kain yan, kain ng kain. So, dinadamihan ko lang ng pagkain. So, kumakain sila, dumudumi sila dyan. Yung tirang pagkain nila nabubulok. So, ilang araw lang, nag-build up na ng ammonia yun. Okay? Yung nag-build up na ng ammonia, makikita mo nga doon sa test kit, kung anong level na yung ammonia mo. Mamaya papakita ko yung mga dating listahan ko talagang para maniwala kayo na talagang dati pa talaga akong nag-alaga sa mga tilapia. Yung tawag nito, yung dudumi na sila dyan, andyan na yung ammonia, darating yung beneficial bacteria, ayan na siya, andyan na. Pag umpisa nang mag-cycle yung tank mo nun. Kasi pag walang ammonia, wala namang beneficial bacteria na darating. Yun yung yun yung importante dun . So, singit tayo rito, no? Yung mga tilapia natin dito is parang mga suicide team to. So, sila yung nilalagay ko rito, tapos pinapakain ko sila ng marami. Tapos, siyempre, nagdudumi na sila, nagdudumi dyan. Tapos, yung mga nabubulok nilang mga pagkain kasi dinadamihan ko. Nag-create na yun ng ammonia. Okay? So, pag nag-create na ng ammonia yun, maya-maya, darating na yung beneficial bacteria natin. Tapos, pag tingin ko okay na yung tank kasi nakacycle na, tsaka na natin ilalagay yung ating mga isda dyan o ano man, o yung sa akin, koi, ang nilalagay ko. Yun, ganun. Or, minsan, ang katulad nito, ang ginagawa ko, yung filter na galing doon sa tilapia, sa kabila nating IBC, yung filter doon, o yung tirahan ng bakterya doon, katulad ng pinapakita ko nung nakaraan, yung lambat, yun yung nilalagay ko rito. Kasi may bakterya na yun, hindi mo na nakikita sa mata yun. May bakterya yun yung nilalagay ko rito. O yung jump start na tinatawag nila. Para yung bakterya na andyan na, o tsaka doon, dadami na yun. Or pag doon naman sa mga aquarium, ang gagawin nyo, punta ka doon sa mga kaibigan nyo na nakainggitan nyo, kaya kayo nag-alaga kasi may nakita kayong kaibigan yung maganda yung aquarium nila. Pumunta kayo doon sa kanila, ngayon na, o mayroon ka ng isda, pumunta ka doon, hingi ka ng halaman, o ito, humingi ka siya ng ganito. Yung kanyang noodle. Ano man tawag dyan? Ito. Yung kung saan tumitira yung beneficial bacteria mo. Okay? Yung anong tawag nito? Biomedia. So, makita mo to, maraming butas to kung saan kakapit yung bacteria dito. Okay? Alam nyo na, alam to. Alam ng mga eksperto to, nakakaya kung ako yung ito, alam nila to. So, ito yung hingin mo dun sa kaibigan mo, hiramin mo. Hindi mo, iram ako. Kasi iram ako nung mo, ganito mo, lagay ko lang dun para dumami yung bacteria ko.
para ma-cycle yung tubig ko. So ito lang, balik natin, isang peraso lang to dito, wala akong budget, lagyan na natin dyan. Tsaka itong portion na kung saan yung bakterya mo, kung maaari, huwag mong pasikatan ng araw. Okay? Nakadivision to. Kung maglilinis na kayo, mamaya papakita natin kung paano yung paglinis mo. Yung part na to, huwag niyong linisan. Kung pwede, isang taon o ilang dekada, huwag niyong linisin yan. Kasi andyan na sila eh. Okay, andyan na sila. Huwag mong guluhin yung ano na to. Huwag mong guluhin yung side nila na to. Doon lang sa filter. Yun din sa may mga lambat talaga na malalaki. Doon lang ang ano mo, ang lumabas yung isang koy. Yung lininisin. Pero pag yung dito, wag. Kasi andyan na sila yung colony o andyan na sila, marami na sila dyan. Okay? So ito na yung ating filter box na papakita natin. Pero medyo umuulan. So mabilisan na lang kasi mababasa talaga yung camera. So yung pump, yung ano na yun, tubo na yun, yun yung PVC na yun, yun yung papunta rito. Okay? So binuksan na natin yung unang division niya. So ito yung yung galing dun sa pump natin, diretso yun dito, lalabas dito, yung part na to. So lahat ng malalaking butil na hopefully masasala dyan, no? Pero sigurado masasala talaga yan kasi tingnan nyo naman yung kapal nito. Yung ating lambat. Sa mga nag-aalaga ng tilapia nito, nag-aalaga ng mga koi, ang ginagamit nila yung jop mat. So pakita natin yung picture nito mamaya, no, yung jop mat o kaya yung matala mat. So napakamahal nun, hindi ko ma-afford. Kaya nasa 3,000 kasi yung nun, nasa 3,000 yung mga isang dipa nun. Okay, kwadrado. So hindi ko kakayanin. Napakamahal. So ito na lang ang option natin, same sa tilapia, yung lambat pa rin, napakaganda rin, no? 45 lang yung metro niyan. Okay, so sa kasunod na syempre yung tubig, dadaan sila dito, lahat ng mga laking butil sasala din dyan. Tapos susunod nito, may butas yan dito, pinakita ko kanina sa pagitan ng division, may butas sa baba. Dadaan siya ulit dito sa susunod natin na mas pinong lambat o ito yung ginagamit sa kulambo. Ito yun. So nasa 40, 45 to 50 yung metro. So ito mga nasa 200 yun. Ito mahigit ang binili ko dyan. So ibig sabihin makapal yan. So inayos lang ng tupi para iharang mo dito sa butas para pagdaan ng tubig, again masasala. Tapos yung katabi niya is yung filter plus natin. Okay? Ito yung talagang pinong-pino na talaga. So lahat nasasala na talaga dyan yung filter plus natin. So etong part na to, yung second division na to, second partition na to, ito, meron na rin ditong bakterya na tumitira. Okay? So, hindi natin makikita, sabi ko, pero meron na diyang bakterya. So, sa part na yan, meron na yan. At dito sa filter plus natin, meron na yan. Lahat ng mga surfaces na nahahawakan ng bakterya, pwede na nilang, hawakan yun. So, ito lang talaga yung salaan ng mga makakapal o malalaking butil na makukuha niya galing doon sa tank. So, kasunod na division is yung atin ng tirahan ng bakterya o yung bacteria house natin, yung sinasabi kong house and lot. Okay, lagay natin dito sa baba. So ito na, yan, ito yung pinakita ko kaninang biomedia. Okay, maraming butas yan, so sana mag-focus. Maraming butas yan na pagtitirhan ng bakterya. So isa lang siya kasi mahal siya. Hindi ko afford. Tapos yung pula sa baba, yung mga pula, yan yung galing sa tilapia na biomedia rin. Okay? Na hiniram ko doon galing sa tilapia para makuha ko yung mga bakterya doon at saka para dadami na sila dito ng mabilisan. So isa rin yan sa mga ganyan technique kasi sabi ko nga kanina,
Tapos bakit daw merong aeration dito? So yung bacteria natin o yung beneficial bacteria natin kailangan din ng magandang aeration. So nilalagyan ko ng aeration dyan. Okay? So pag daan ng tubig galing dito sa pangalawang chamber, pag labas niyan dito, malinis na yan. Kitang-kita natin. Wala nang kaano-ano dyan, wala nang tanong dyan. Talagang salang-sala na yan dyan. Okay. Yung lumulutang na to, ito yung ating K1 na beneficial bacteria house din to. So yung mga ano kasi yan, yung mga spaces na nasa bilog na yan, diyan kumakapit yung bacteria. So dapat yan kasi nakahiwalay, nakawala lang yan diyan, paikot-ikot na sana yan. Kaso lang mabusisi kasi baka ayaw kong pumasok yan dito. Magagawa na naman ako ng mag-i-invento na naman tayo, DIY na naman nasa laan dyan. So tinamad ako, binalot ko na lang siya ng soap tool. So yan na yun. Ano ko lang kung anong tawag yung soap tool. Basta yan yun, yung ginagamit sa kasal, mga wedding, yun. At yung yung nasa ilalim na itim, yan yung mga bato natin na nagaling sa ilog, no. Pero piling-pili yan, yun yung mga magaspang na klase no bato. So kuha tayo para makita natin. Bato, mga ganito. Ito parang mga ganito lang. Okay, pero magaspang siya. Yan, no, tingnan natin. Ipitin natin itong hose dito para minto yung hangin. Ayan. Okay. So yun yung tirahan ng bakterya. So ito, sabi ko nga, wag kung nasa sa inyo na, pero sa akin pag ako yung wag niyo na lang paarawan to. Okay, iwasan yung paarawan to. Kasi namamatay yung ating beneficial bacteria dyan pag expose sa sobrang lakas ng UV. Pero yung UV, yung iba, pag nilalagay nila dito, no? Dito nila nilalagay yung UV light. Dito, banda rito. So yung iba dito, ewan ko lang kung sa mga pan na malaki, pero kailangan yun dito. Yung UV. So dito siya, bago darating dito, tapos mahuhulog na siya dyan. So dito tumira yung ating beneficial bacteria na sana yung mga ammonia na galing dito, pagdaan dyan sa pangalawang chamber na yan, papunta rito, at na-absorb na nila lahat yun o na-breakdown na nila bago mahulog ulit dito at babalik dun sa ating mga koi dun sa baba. So yun yung ayos niya. Okay, klaro. So ito na yung ating API na test kit. Ito yung ginagamit ko, no. Sabi ko nga matagal maubos. Kasi sa akin matagal na to, mga nasa 4 na taon na to sa akin. Ginagamit lang to sa pag yung ginagamit ko to sa pag merong mga bagong aquarium o kaya may bagong inaalagang isda o kaya yung pagpapa-cycle ng tank o yung sinasabi kong pagpapa-season ng tank. Ito talaga yung ginagamit ko kasi hindi mo alam kung anong nangyayari dun sa tubig mo. So wala tayong nakikita dyan, tubig lang yan, no? Kahit malinaw pa yan, kung anong meron dyan hindi natin alam. So ginagamitan natin ng test kit. Tingnan ito. So lait na naman to sa mga expert kasi yung expert din na gumagamit nito eh. Pero nga sabi ko sa mga newbie, sa mga baguhan, o talagang kung meron kayong mga mahal na isda, para maiwasan talaga yung pagkatigok nun, gumamit ka ng ganito. So wala akong sinabing bilhin nyo, ganun, basta ito lang yung ginagamit ko. So eto nga nakalagay dito 800 test over pa. So ito yung pangkuha ko ng sample galing dun sa sa tank o sa aquarium o kahit saan. So buksan natin, no. So parang sa laboratory to. Meron siyang test kit. Okay? So mamaya pakita natin to mamaya kung paano kumuha ng sample, no. So yung isa dito hindi ko na kasi nililinisan to eh. Hindi ko nalinisan, nakalimutan kong linisin kaya hindi na talaga matanggal yung parang naging mancha siya.
So, pag bumili kayo nito, mag-ingat kayo na pumatak dun sa damit nyo kasi ano to, matapang na chemical to nga dito. Okay? So, pag nag-check kayo ng ammonia, ito yung ginagamit. Dalawa tong bote na to. Ito talaga yung sobrang ano dito na ginagamit ko. So, mag-expire na pala to next year, no? So, isang bottle ng ammonia, dalawa to sila. Magka-partner yan yung ammonia natin. Okay? Tapos yung nitrate. So, i-explain ko na lang siguro next time, no? Kasi masyadong mahaba. Pag may nag-request, explain natin to. Ano yung nitrate at saka nitrite. So, mahaba-habang explanation kasi maano to. Mabusisi pag-aalaga ng isda. Yan. Tapos yung pH. Okay? So, sa lahat ng klase ng isda, yung mga tawag nito, may mga isda na kailangan mataas ang pH, kailangan mababa ang pH. Pag yung sa mga flower horn, chine-check nila yung pH nun para mapanatili yung kulay niya talaga. So, ito yung ating pH solution. Ito naman yung high range na pH. So, sa ngayon siguro, ang ipapakita natin is yung ano lang muna, yung ito, si ammonia. Check tayo ng ammonia. Okay? So, pakita natin kahit paano, no? Tapos sa susunod, kung may mag-comment, pakita na lang natin doon sa susunod yung mga explanation. Ano tong mga nitrate na yan. Pero pag i-google nyo yan, makikita nyo kung paano. Ano yun silang, anong mga klaseng bakterya tong mga nitrite. So, kay manong Google na lang siguro, no? Mag-check kayo. Pero kung merong pag merong mag-request nun, ay gawa tayo ng video sa susunod. So, tingnan na lang natin kung may maraming nagtanong. So, gawin natin, no? Ito na tayo. Kukuha tayo ng sample ngayon sa ating IBC. Bumibili ako dito ng tawag nito syringe para madali na lang tansyahin doon pag dating sa test kit. So, ang taas ng tubig natin dito sa surface, sa taas, dito kadalasan yung bakterya o yung ammonia nag-i-standby sa taas. Yung isda nagpapailalim, minsan nagpapataas. Nasa taas yun kasi kung napansin nyo yung mga gumagawa ng skimmer, yung humihigop ng tubig sa taas, tapos itatapon din dun sa filter. Dito sa taas na to, andyan kadalasan yung ammonia natin. Okay, umaangat sila dyan. Kaya lait na lang sa mga kung basta yun yung nalalaman ko. Kasi pag tanghali, dun sa may tilapyahan natin, pag tanghali, umakit yung dumi. Nakikita nyo sa taas talaga. So, malamang yung ammonia nasa taas. Pero, in general, nasa tubig talaga yan. Okay? Andito na tayo. Dadalhin natin dito sa kainan to. Okay? So, okay, kung yung mga nakakapansin sa akin na puro na lang so ganito, so ganyan, so wala na tayong magawa. Kahit ako mismo nakapansin yan. Wala na tayong magawa, no? Hindi ko maiwasan. Bakit ako ng so? Okay, iwasan natin yung so. Ito, pag nag-test ka ng ammonia dito sa na to, sample lang to, ha. Sample lang natin to. So, sa susunod na sa susunod na video natin, kung may mga nag-comment, kung ano man yun, lahat na to ipapakita natin, explain natin isa-isa yan. Kung magte-test na ako dito, ginagawa dyan is ito lang, kuha ka lang ng 50% ito hanggang dito sa guhit. Okay, guhit na ba yan? Okay, guhit na yan. Tapos itong ating solution na to, yung una. Okay, lagyan lang natin. Tapos patak tayo ng 8. Kasi nakalagay 8. Hindi pwedeng siyam dyan, sir. 8 lang. So, 1, 2. Okay, malinaw. Hindi ko nakikita yung ibang kumapatak. So, comment na lang, no? Magkakamali tayo minsan dito. So, 8 din yung
ammonia natin isa. Ito, hawakan ko na. Yung isa nating bote, yung bottle 2. So, patak natin dito walo rin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tapos, yung takip. Yan. Tapos, shake natin to. Yan. Tapos, pabutin natin ng mga kahit mga 5 minutes. Lalabas na yung resulta niya. Okay? 5 minutes. So, sa nakikita nyo, nagkukulay yellow. No? Yung nagkukulay yellow. Ibig sabihin, daming bakterya? hindi ko alam. So, dito. Titingnan natin dito yan. Yan, okay. Pag ito na yung, ano natin, nakalagay dyan, freshwater test kit. Okay, Bisaya, test kit daw. So, yellow, 0 ppm. 0 parts per million. Pag nag-green yan, pag kahit dito sa 0.5, magsimula ng mag-green o kaya magsimula ng mag-gano yan. Kaya hanggang dumating dito sa pinaka-dark yan, patay na ang isda mo dyan. Mataas na ang oras dyan. Yung atin dito is color yellow. Okay, ito yung nasa kinuha na natin. So, ibig sabihin, season yung ating tank. Okay? Walang pasensya na sa bantay namin, malakas ang boses talaga niya. Yung yellow, ibig sabihin 0. Ito yung yellow. Okay? So, kitang-kita. Pag nag-green yan, pag nag-umpisa ng mag-green yan, kabahan kayo. Talagang may isa-isang namamatayan yung mga isda nyo. Hindi lahat, pero isa-isa. So, ito nga sinasabi ko na kailangan yung, lalo na sa mga baguhan, o lalo na sa mga nag-aalaga ng mga niregalong mga isda na special, no? So, bili kayo nito. O kaya ibang brand. Okay? So, ganyan lang din yan. Ang ibang, kung mag-check-in ng nitrate, yan. I-ano nyo lang, tatapat nyo rin yung test tube dyan kung dito na sa mataas o mababa. Okay? pH, same lang din. So, yellow lang talaga siya. Ibig sabihin, safe yung ating tubig. Diba? Safe siya. Alright, malapit na tayong matapos, no? Ay, salamat. Matatapos na. Matutulog na ako. Okay? So na naman. Ito, yung ano natin na to, yung mga testing kit natin ito, itong mga testing kit nga natin. Ayan, ulit-ulit. Ito yung nakakapagturo sa atin kung mataas na yung ammonia, kung namamatayan ng isda sa namamatayan ng isda dun sa ating aquarium o sa tank o kahit sa pan. Dito natin malalaman kung may katanungan kayo. So ito yung pinaka-importante kayo. Kung may namatayan kayo doon, lalo na pag wala namang sakit, hindi, biglaan na lang, itong gagamitin natin. I-check natin kung mataas ba yung pH, mataas ba yung nitrate, mataas ba yung nitrite, kung naglulumot yung aquarium nyo o naglulumot yung pan nyo, naglulumot yung mga IBC o yung mga blue drum nyo, bakit naglulumot. Explain na lang natin sa susunod na video ano yung mga mataas dyan. Mataas ba yung nitrate, mataas ba yung ammonia, mataas ba yung nitrate, pH, o bakit naglulumot, ganyan. So ang lahat ng kasagutan masasagot yan dito sa ating mga chemical na yan. So konting review lang. So ito, papakita ko sa inyo yung nating pinakaluma, kung mga lumalumang record ko dati sa ebidensya. Andito yung nakalagay dyan, water change schedule, yung blue drum natin, yung mga binibilugan dyan, yun. So nakalagay dito yung pH ko, okay, as of 25 2018 to, anong taon to, basta parang 2018 yan, 2018. So yun yung mga alaga ko noong 2018 na tilapia. So dito pH ko not applicable kasi hindi ko na check. Yung ammonia ko is 0, nitrate 0, nitrite 0. So digong stank, ito yung digong stank, sikat talaga si Tatay Digong ha. Digong stank, ito yung aking kung saan nakalagay yung flower horn. Nakalagay doon water change every Saturday. So once a week ako doon. Tilapia small tank. So water change every 3 days kasi nagsa-cycle pa to. So big tank, yung big tank, ito yung IBC natin once a week. So 30% binabawas yan. So yung so ako dito. So pasensya na, hindi ko talaga maiwasan yung so, tiisin nyo na, no?
namatayan ako ng ammonia, namatayan ako ng isda rito. Fish loss due to high level of ammonia up to 8 ppm for 2 weeks. Yan yung namatayan ako ng 35 yata na piraso noon. Okay, tapos nitrogen cycle is stable on the 19th of January. Okay, dito nag-cycle na yung aking tank na yon. So, loss around 10%. From 19 to 26, no fish loss. Kasi nag-cycle na yung tank natin. Okay, nung panahon na yan. Ito yung water change ng... Ano ba to? Ito yung mga testing nung 2018. So, ammonia, nakalagay yan. Saya man yun. Nitrate, ayan, pH. Yung blue drum, yun yung blue drum. So, matagal na to. So, thank you sa lahat ng nakapagtapos nung video natin. No? Ito nga pala si Marley, yung aking Labrador. Siya yung bantay ng ating IBC. So, next video, papakita natin kung sino yung mga supplier ng koi o kaya mga ornamental fish. Ayan ka, oh. Uy! Tingin ka doon, oh. Bisaya to, hindi nakakaalam ng Tagalog. Tanaw dito dong. Nara dungo. Dungo. So, yun. Thank you sa lahat ng nanonood. Hanggang sa susunod nating pagkikita ulit. Kung gusto niyo makita yung mga mga nagsusupply ng isda rito sa bayan namin. So, subscribe na lang kayo para ma-notify kayo kaagad sa next video, no. At saka ipapakita natin kung sino yung gumawa ng filter box ko. Si Sir. Kasi naubusan na tayo ng oras kagabi. Inaantok na talaga ako. Hanggang ngayon, di pa ako nakapagbihis. So, si Marley, sasama natin siguro sa susunod na video. So, yan. Okay. Ito, kinakain niya yung mga fish meal o yung mga feeds ng tilapia. O yung mga pagkain ko eh. Kasi andito lang sa taas niya. Minsan, pag nakuha niya, ninanakaw niya. Okay, kung sino yung gusto magpalahi dito, comment na lang kayo. Papadala ko to. Okay, thank you sa lahat. At ingat kayo lagi. At yung mask natin, huwag natin kalimutan, ha.